Magandang araw sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. So ngayon, pag-usapan naman natin yung pananahimik ni Sara Duterte tungkol po sa mga revelasyon sa pamamagitan po ng testimony nitong si Ramil Madriaga. Ang mayabang, ang ipokrita, ang taklesa, okay, at walang kwentang pangalawang pangulo ay inakusahan na kung saan ay nakabinipisyo ng pera mula po sa mga drug operators. At syempre, yung controversial na pogo na naging gatasan, no, ng Duterte administration. So mga kababayan, napakalaki po ng impact nitong pasabog ni Ramil Madriaga na alam naman po ng lahat, verified and confirmed na dinalaw ni Sara Duterte at ng iba pang mga staff ng Office of the Vice President. Mabigat na mga akusasyon ang binitawan nitong si Madriaga. And syempre, inayos po yan ng kanyang abogado, na kung saan naging abogado din ni Kerwin Espinosa. So kung ganito kabigat na mga akusasyon ang kinakaharap ni Sara Duterte, sa ugali niyang maldita, demonyeta, madaldal, bully, bakit hindi ngayon siya nag-react? At bakit nanatili siyang tahimik? No? Iba yung issue na sinasagot niya na hindi naman po siya tinatanong sa mga bagay na yan. Mga kaibigan, mga kababayan, hindi po basta-basta ang akusasyon laban sa kanya. Pero parang gugulatin niya tayo na hindi siya ngayon makasagot. At hindi niya kayang ipaliwanag, hindi man lang niya kayang i-deny yung mga akusasyon ni Ramil Madriaga na close sa kanya, nagtrabaho sa kanya, at hindi lang sa kanya, kundi po sa kanyang ama na ngayon ay panggulo. Kaya ang nangyari andun, no, sa loob ng International Criminal Court Detention Center. So ito, maraming nagka-question, nasaan na yung tapang? Nasaan na yung apog? Nasaan na yung amats ni Sara? Bakit hindi niya na kaya ngayong pasinungalingan? Imbis na sagutin niya, kay total, madaldal naman siya, kasi halos lahat ng mga accusation laban sa kanya, sinagot niya nga yung impeachment. Pero ngayon, bakit parang kandila siyang nalusaw? Bakit hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili niya? Hindi niya kayang pasinungalingan ang mga pinagsasabi ni Madriaga? Ang mga kumukontra lang kay Madriaga, itong mga aso, ulol, na mga maka Duterte, vlogger. So ito, sa usapin ng allegation sa kanya, abay delikado ito kung mayroon tayong pangalawang pangulo na kung saan ay idinawit sa drug money, sa illegal pogo funding noong nakaraang eleksyon na kung saan siya ay tumakbo bilang pangalawang pangulo ng ating pinakamamahal na bansa na siya namang kanyang sinisira sa harap ng international community. So parang ibang Sara Duterte ngayon ang nakikita natin. Ano ba to? Iniiwasan? Pag-usapan? Hindi ba talaga niya kayang sabunin si Ramil Madriaga? Hindi niya ba ipagtanggol ang kanyang sarili dahil every time na may accusation siya, gaya na nga ng sinabi ko, laban sa kanya, abay, ipinagtatanggol niya ang kanyang sarili. Pero ngayon, hindi mo na makikita na nanlilisik ang kanyang mga mata.
So ibig sabihin, mga kababayan, mga kamunting tinig, si Sara Duterte ay nayanig ng testimonya na hindi lang basta-basta testimonya, mga kababayan, kundi pinanumpaan pa na salaysay, nakasworn, di ba? So, syempre, pag pinanumpaan mo yan, the whole truth, the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Hindi mo pwede na, hindi po magiging valid ang accusation mo kung hindi mo pinanumpaan. Sa kanya, naka-notary public Ilang araw na rin, ilang linggo na rin na pinag-uusapan itong mga accusation laban kay Sara, na kung saan nga yung affidavit ni Ramil Madriaga tinanggap na po ng Office of the Ombudsman at kasalukuyang pinag-aaralan ng bigat ng kanyang testimonya. At napakagandang pangitain dahil mayroon pong isang mambabata sa House of Representatives na nag-signify ng intention na ipaimbestigahan itong kontrobersyal na testimonya ni Ramil Madriaga laban po sa walang kwentang Vice President ng ating pinakamamahal na bansa. Ano kaya ang rason na naman ni Sara Duterte kung bakit sa kabila ng mabibigat na mga accusation laban sa kanya, pinili niyang manahimik, no? Pinili niyang hindi magsalita, at kung hindi totoo ang tanong ng ilan, kung hindi totoo ang sinabi ni Madriaga, bakit hindi kayang kontrahin mismo ni Sara Duterte sa pamamagitan po ng pagpapaliwanag sa taong bayan? Bakit hindi niya magawang sitahin, pasinungalingan, labanan sa media, dahil lumabas ito sa media at the same time sa social media. So, nabahag ang buntot, nabahag ang tinggil, o nawala yung tapang, nawala yung apog, nawala yung amats, no? Nang sabi nga ng iba, palingkerang Vice President. Kasi yung mga demeanor niya, yung mga actions niya, the way she speaks, the way she deliver her speech, parang wala Parang nasa kalye lang. Hindi ko naman ina-underestimate yung mga tao na nakatira sa kalye kasi syempre, 'di ba? May dignidad din po 'yan. Pero pagdating po sa kay Sara, humahawak ng pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa ating gobyerno, no? Yung mga ganitong klasing mga actions, yung mga galaw, mga pag-uugali, no? Yung mga personalidad sa harap ng kamera, parang hindi akma sa binoto ng tao na magiging pangalawang pangulo ng Pilipinas, na taliwas po sa pagiging maayos ang personalidad, maayos makisama, hindi bratanela, mag-present ng mga issues ay talagang systematic, truthful, realistic. Hindi po yung mag-aakusa ka lang, ngayon ikaw na naman ang inaakusahan. At hindi po basta-basta ang pag-aakusa yan. Dinawit ang pangalan mo na ikaw ay tumatanggap ng drug money at pinunduhan ng pogo o ng mga pogo operators ang iyong kampanya last 2022 elections. Hindi po ito basta-basta, mga kaibigan. Hindi ito basta-basta, mga kamunting tinig. Kaya dapat bilisan na po yung pag-a-analyze, pag-aaral ng testimonya ni Ramil Madriaga habang siya po ay maayos pang makapagsagot. Kasi ang buhay ni Ramil simba ko lang, lagay ito sa alanganin, no? Hindi po ligtas ang buhay ni Ramil Madriaga sa mga pinagbibitawan niyang mga testimonyang napakabigat kapalit ng kanyang buhay. Syempre, talagang kapag ang tao ay makonsensya, no? Sa kabila ng kanyang pag-amin, sa kabila ng kanyang tinuran, sa kabila ng pagdawit niya kay Sara Duterte sa ganung klaseng mga operasyon, abay, pinotakti siya, mga kamunting tinig, ng mga alinganga, no? Ng mga Duterte diehard supporters
na walang ibang ginawa kundi ang manira ng manira, mangbuli sa mga sumusuporta sa gobyerno kay Pangulong Bongbong Marcos at syempre kay Pangulong Bongbong Marcos talaga. So ayan po, nagtataka lang tayo bakit sa kabila ng karakter ni Sara na palaban, tumiklop ang tinggil niya kay Ramil Madriaga. So ibig sabihin, si Ramil Madriaga lang pala ang katapat mo, Sara Duterte. Bakit hindi mo ngayon kayang ipaliwanag sa tao yung kinakasangkutan mo? Kung kayo ay bago sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-subscribe at huwag kalimutan na tayo po ay ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Maraming salamat, have a nice day, and God bless. Adios.